Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Hanga ako sa paninindigan ni Jinggoy hanggang huli. Ito ang pahayag ni dating COA COMELEC Commissioner, Atty. Guanzon, kasunod ng mga pinakabagong kaganapan sa Senado na nagresulta ng pagpalit ng liderato ng kapulungan. Sa kanyang social media post, sinabi ni Guanzon na hindi niya inaasahang darating ang panahon na hahangaan niya ang naging paninindigan ni Estrada sa gitna ng mga pangyayari. Ito ang post ni Atty. Guanzon. Not in my lifetime at sa natitira ko pang buhay na hahanga ako sa paninindigan ni Jinggoy hanggang muli. Ayon kay Guanzon, madali sanang piliin ni Estrada ang mas maginhawang landas upang maiwasan ang mga problema ang kanyang kinakarap ngayon. Ngunit, nanatili umano itong tapat sa kanyang paniniwala at mga kalyado. Sabi ni Guanzon, na napakadali sa kanya na maunang bumaliktad para di mapunta sa sitwasyon niya ngayon. Lumabas ang pahayag matapos mabuo ang 13 senador na kinakailangan upang mahalal si Senator Gatchalian bilang bagong Senate President na nagmarka ng pagtatapos ng pamumuno ni Senator Cayetano. Si Estrada ay kabilang sa mga senador na nananatiling kaalyado ng kampo ni Cayetano hanggang sa huli. Sa kanyang mensahe ng pasasalamat matapos bumaba sa pwesto, partikular ding kinilala ni Cayetano ang naging sakripisyo ni Estrada at ang kanyang pamilya sa gitna ng sigalot sa Senado. Patuloy namang naging sentro ng usapan sa social media ang mga naging paninindigan ng iba't ibang senador habang nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa mataas na kapulungan. Ayan. So, daming nag-love. 42,000 ang nag-react, 28,000 ang nag-like, 12,000 ang nag-love, 969 ang nag-care, ang tumatawa is only 243. So halos 99% sa netizens humahanga talaga kay Senator Jinggoy Estrada. Okay? So basa tayo sa mga comments. Emma Hilamon, Senator Jinggoy salot, tapang na may panindigan, hindi natatakot, ialay ang kanyang kalayan alang-alang sa kanyang paninindigan. Correct. Jopre Maraviles, hindi katulad kasama mo, Senator, bumaliktad para takpan nila ginawa ng bayan. Proud of you bilang Pilipino. Salamat po, Senator Jinggoy, sinabi ni Unity Power, sa pinakita mong dedikasyon. Wilfredo Siatan, may paninindigan talaga si Senator Jinggoy. May bawi rin tayo sa darating na panahon. Yes, temporary setback lang ito sa nakikita ko kay Senator Jinggoy. Temporary victory lang ito para naman kay Escudero at Villanueva. Yung political career nila, sa tingin ko mas maliwanag ang kinabukasan ni Senator Jinggoy sa politika kumpara dito sa dalawa. Kasi ngayon, Marcos administration, may 2 taon pa sila. Yeah. Mag-enjoy itong dalawa, Escudero and for the remaining 2 years. But what's next? After 2028, sino ang magiging presidente? Most likely, si BP Inday Sara. So, by the time, yan na, panahon naman ni Senator Jinggoy na sisikat at I don't know kung saan pupulutin itong dalawa, Escudero at saka Villanueva. So, may nabasa akong post ni Kitty Chu, sabi niya, kasi di ba religyoso itong si Joel Villanueva.
Villanueva could have been Daniel in the lion's den, but he chose to be the Judas Iscariote. Yung kwento ng sa Old Testament, si Prophet Daniel, ayaw niyang lumuhod doon sa ano ba yung luluhuran niya. Pinili niyang maitapon sa kulungan ng mga leon na kakainin na sana siya ng mga leon. Kaya lang, niligtas siya ng Diyos sa kamay ng mga o pangil ng mga leon. Yun ang kwento ni Daniel. So, kung tumindig lang sana sa prinsipyo itong si Villanueva, kasi religyoso siya eh. Patulay, he chose the other path. Kaya kung ano-ano na lang tinatawag sa GIL ngayon. Judas is Lord, Joel is Lord, I don't know. Mas mabigat ang resback ng taong bayan kay Villanueva kumpara kay Escudero. Kasi si Escudero, unang lumipat, wala pang nangyari. Deadlock. Saka si Escudero, hindi siya religyoso. Dito ang mabigat kay Villanueva dahil ang taas ng tingin ko sa kanya nung una dahil GIL is a highly respected church worldwide. Tapos ganyan lang, talo siya ni Jinggoy. Kaya agree ako kay Attorney Guanzon, kahit ako, buong buhay ko, hahanga ako kay Senator Jinggoy at laban lang po, Senator Jinggoy. Again, maalala ko yung kwento sa Bible si Joseph, na preso din eh. Kaya lang, pinili niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi siya bumigay sa tukso. Na preso siya, but after yung pagka-preso niya, lumabas at naging prime minister ba yun ng Egypt. Ganon din, sa South Africa ba yun, si Nelson Mandela. Lumaban siya para sa katotohanan, kalayaan ng kanyang mga kapwa South Africa. Napreso ng ilang taon, 20, 30 years, ang tagal. Paglabas niya, naging presidente siya ng South Africa. So, mabuhay ka, Senator Jinggoy Estrada. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Ano na yung nahatag ni nanay nga yero nga iyang iatop karon. So gitabangan lang siya sa pagdala kay Bugatman. Kung karon mo na ni ang atop sa balay ni nanay nga yero. So mga dako na gyud og buslot. Muna ni ang iyang atopan karon, so pulihan niya sa nahatag nga yero sa iya ha. So mga karaan na gid kayo nga yero. Tulong na biti mamada. So kung muulan, gatuluan na gyud. So gipang isklastipan lang gani ang uban. Karon humanagid sa pag-atop ang gihatag ni nanay nga yero. So nakaatop na gid siya, di na gid siya maulan. Salamat sa Ginoo sa naghatag sa sin. Nagyod.
Mm. Dili na gid mi maulanan. Oo, so balo na ka nanay. Oh, So pila na ka tuig sa imong pagkabalo? galima na ka tuig. So 5 na ka tuig. So naalang ka karon ka. So ikaw na lang karon ang nabilin. Oh, So tanan na ka pamilya imong anak nanay. tanan. So karon nakatop na ka di na ka maulanan. Dili na gid maulanan. Salamat ni sa naghatag alingasin. Salamat kayo.